Hello, hello mga kamaglalaway! Meron na naman tayo ditong pambaon sa school. Sa simpleng sangkap lang ay madami na tayong magagawa. Gagamit tayo dito ng isang pirasong itlog. Nasa 3/4 cup lang yung ating ginamit na asukal dito. I-whisk lang natin ito ng maayos. Dapat ganito, halong-halo siya. Kaya pwede na natin ilagay yung ating mga wheat ingredients. Gatas, ibap or fresh milk ay pwede. Vinegar, mga 1/4 lang sa kutsara. Then yung ating cooking oil, nasa 1/4 cup ito. Tapos haluin lang natin itong mabuti. Kapag halong-halo na, ay gagamit tayo dito ng salaan or yung ating strainer. Maglagay ng konting asin, yung ating 1 cup na flour, 1/2 tablespoon na baking powder at yung ating 1/4 cup na cocoa. Sasalain na natin ito para maiwasan natin yung buo-buo. Haluin lamang natin itong mabuti hanggang ito ay maging smooth. Ganito dapat okay na ito. Isalin natin ito sa isang lalagyan na mapapadali yung ating pagbubuhos mamaya sa ating molder. Gagamit lang tayo dito ng photo molder at yung ating cupcake liner. At lagyan na natin, wag natin itong pupunuin kasi aalsa pa ito mamaya. Bali, 7 lang muna yung ating uunahin na lulutuin kasi yun lang yung kakasya sa ating lalagyan. Meron na rin tayo ditong pinainit na tubig, dapat ganito na kulong-kulo. At ilalagay na natin yung ating steamer dito. Tatakpan natin ito ng malinis na tela. At lulutuin natin ito ng 6 minutes in medium heat lamang. Then, magsaset tayo ng 10 minutes at ililipat natin sa low heat yung ating kalan. After 10 minutes, ito na yung kinalabasan ng ating ginawa. Pwede kayong maglagay dito ng cheese or yung chocolate chips. Tanggalin na natin ito at magluluto pa tayo ng second batch. Same procedure lang din yung gagawin nyo. Subukan na natin ito, tanggalin natin sa molder. Medyo mainit pa po ito, tingnan nyo naman kung gaano ito kalambot. Tapos ito naman yung nilagyan natin ng cheese. Gaya din nung una, napakalambot din nito. At napakasarap nito guys, promise. Sa 1 cup lang na flour ay madami ka na ring magagawa. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.